Baka ngayon, hindi ka na niya kinakausap. Baka ipinapakita pa niya sa social media na masaya siya kasama ang bago niyang lalaki. O baka pati ang huling baan para maabot mo siya ay tuluyan na niyang binoblock. Pero bago ka madurog sa isip mo, pakinggan mo to. Dahil ang matututunan mo ngayon dito sa Tagalog Stoic Aral ay hindi simpleng konseho. Ito ang realidad na hindi sinasabi sa karamihan. Kapag ang isang lalaki natutong hawakan ng emosyon niya at bawiin ang sariling halaga, hindi na siya nagmamakaawa para mahalin. Ang presensya niya mismo ang nagiging iman ng respeto, interes at attraction. Hindi niya kailangang manghabol, hindi niya kailangan magpaliwanag, hindi niya kailangang magpadala ng 5 telegraph na mensahe. Kapag buo ka kuya, ang mundo ang lumalapit sa'yo, hindi ikaw ang kumakapit sa mundo. Siguro kilala mo ang pakiramdam ng mapalitan, yung parang naging sirang gamit ka na tinapon sa isang tabi. Pero tandaan mo to, hindi ito ending. Ito ang simula ng phase na magdidikta kung mananatili kang lalaki na sumusunod sa emosyon ng iba o magiging lalaki na may sariling direksyon. Sa ganitong katahimikan, maraming lalaki ang nagkukunwari na malakas, pero sa loob, nagkakalas-kalas. Yung iba nagpapadala ng mensahe araw-araw, naghahanap ng paliwanag, humihingi ng kahit kaunting atensyon, kahit kaunting crumb. Pero hindi nila alam na bawat mensahe, bawat paghabol, bawat paghingi ng pansin ay parang gasolina sa apoy ng paglayo niya. Mas lalo siyang tumatakas, mas lalo siyang nawawalan ng respeto, mas lalo kanyang tinitignan bilang lalaking walang sariling sentro. Kung nararamdaman mo do, kalma lang. Hindi ka nag-iisa. Pero ngayong nandito ka sa Tagalog Stoic Aral, oras na para baguhin ang pattern. Oras na para makita mo kung bakit ang strategic silence, ang detached calmness, at ang reinvention ang pinakamalakas mong sandata ngayon. Hindi mo kailangang maging guru. Hindi mo kailangang bumasa ng 10 libro bago gumising. Ang kailangan mo lang ay tapang na kumilos ng iba sa nakasanayan mo. Dahil kuya, ang lalaking tumitigil sa pagmamakaawa, biglang nagiging lalaki na may sariling bigat. Hindi dahil nagyayabang ka, hindi dahil nagpapahirap ka, kundi dahil pinipili mong bumalik sa sarili mo. At sa proseso, nagsisimula kang umangat ng hindi mo manamalayan. At yun ang nagiging dahilan kung bakit sa hindi inaasahang oras, siya mismo ang susubok magbukas ng pinto. Pero bago tayo lumalim pa, may hihilingin ako sa'yo. Kung nandito ka pa at alam mong may dahilan kang baguhin, mag-subscribe ka sa Tagalog Stoic Aral. Hindi dahil kailangan ko, kundi kung totoo ang gusto mong pagbabago, kailangan mo ng boses na hahawak sa'yo sa gitna ng bagyo, hindi ng content na nagpapalambot ng disiplina mo. Ngayon balik tayo sa aral. Lesson 1. Ang epekto ng emosyonal na katahimikan. Mas malakas ang tahimik na presensya kaysa sa 1,000 mensahe. Alam mo yung pakiramdam na habang mas lalo mong pinipilit, mas lalo kang nawawala. Ang dahilan ay simple. Ang desperation ay repellent. May amoy yan. At kahit hindi niya sabihin, nararamdaman niya ang kailangan mo mula sa kilometro ang layo. Ngayon isipin mo naman ang kabaliktaran. Tumahimik ka. Hindi ka nag-chat, hindi ka nag-update, hindi ka nagbigay ng clue kung nasaan ka. Hindi naglalaho ang presensya mo kuya. Nagiging bigat ito, nagiging echo na pumapasok sa isip niya kahit ayaw niya. Nagiging bakit na hindi niya kayang sagutin. At doon kuya, nagsisimula ang shift. Hindi dahil may ginawa ka sa kanya, kundi dahil tinanggal mo ang sarili mo mula sa mesa at hinayaan mong sang-isip niya ang gumawa ng trabaho. Isang lalaking kilala ko, binlock sa lahat. Messenger, IG, TikTok, lahat. Alam mo anong ginawa niya? Wala. Hindi nagpadala ng apology messages, hindi nagpakain sa lungkot, nag-focus siya sa katawan niya, sa trabaho niya, sa pera niya, sa sarili niyang mundo. 2 buwan ang lumipas at nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya gamit ibang account. Napanaginipan kita. Hindi yun miraglo. Yun ang epekto ng presensya na hindi nagmamakaawa. Kuya, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay power under control. Kung kaya mong i-handle ang urge na mag-message, kaya mong baguhin ang dynamics.
At dito papasok ang unang aral mang Tagalog Stoic aral sa topic na to. Hindi mo mapipilit na bumalik ang babae sa paghabol. Pero pwede mo siyang hilahin pabalik sa presensya mong hindi niya maintindihan. At sa susunod na parte, ipapakita ko sa iyo ang mas malalim pang psychological shift na nangyayari kapag ikaw mismo ang nag-withdraw ng energy. Hindi para saktan siya, hindi para maglaro, kundi para maibalik mo ang kontrol sa sarili mo. Kapag napasok mo na ang unang pase ng katahimikan, kuya, nagsisimula ang tunay na psychological shift. At dito, maraming lalaki ang hindi nakakaintindi ng nangyayari sa kabilang side. Akala nila wala ng epekto. Akala nila wala ng pakialam ang babae. Akala nila talagang tuluyan na silang nalimutan. Pero ang hindi nila alam, sa mismong sandaling tumigil ka, nagising ang parte ng utak niya na hindi gumagana habang hinahabol mo siya. At dito pumasok ang ikalawang leksyon, ang puwersa ng inverse psychology. Napansin mo ba na habang mas pinipilit mong ipakita na nandyan ka, mas lumalayo siya? Pero kapag bigla kang nawala, kapag ikaw mismo ang nag-pull back, kapag hindi mo na ibinibigay ang dati niyang routine, bigla siyang nagiging curious? Hindi yan coincidence, hindi yan magic. Ito ang natural na reaksyon ng tao sa pagkawala ng stimulus. Lalaki man o babae, young or mature, gumagana ito sa lahat. Kapag lagi kang available, predictable ka. Kapag predictable ka, nawawala ang thrill. Kapag nawawala ang thrill, nawawala ang respeto. Pero kapag bigla kang umalis sa pattern, nagbabago ang script. Ang dating, alam ko na kung anong gagawin niya, nagiging, bakit hindi siya umiikot sa akin ngayon? At ang utak niya, kuya, ay programmed para punan ang mga puwang. Ito ang dahilan kung bakit ang strategic withdrawal ay hindi pagtakbo. Ito ay pagbabalik sa sarili mong axis. Ito ang punto na sinasabi namin lagi dito sa Tagalog Stoic Aral. Ang lalaking may kontrol sa sarili, nagiging misteryo ng hindi nag-e-effort. At sa mundo ng attraction, ang misteryo ang gasolina. Isipin mo ito, habang sinisigawan ka ng loob mo na mag-message pa, pilitin pa, magpaliwanag pa, bigla mong pipiliing manahimik. Hindi para pahirapan siya, kundi para protektahan ang sarili mo. At sa mismatch na yan, kung saan siya ang inaasahan na tatakas at ikaw ang inaasahan na hahabol, pero bigla nagkapalit ng role, doon na pumapasok ang disorientation. At ang disorientation ay hindi comfortable para sa babae, lalo na kung nasanay siya na ikaw ang laging nagre-reassure. Dito na pumapasok ang pinakamahalaga, nagiging unpredictable ka. At ang unpredictable masculine ay hindi toxicity. Ito ay presence plus self-control. Hindi ka rude, hindi ka passive-aggressive, hindi ka nagbabantay ng galit. Tahimik ka lang. Pero yung tahimik na hindi weak, yung tahimik na may bigat, may direksyon, may kilalang sarili. Yan ang uri ng katahimikan na nakakatakot sa ego pero nakakabighani sa feminine energy. May kwento ako, kuya. Isang lalaki ang pinagsabihan na, ayoko na, wag mo na akong kausapin. Sineryoso niya. Hindi naghabol, hindi nagtanong, hindi nagpadala ng quotes, hindi nagpost ng malungkot, hindi nagpaawa. Nag-focus siya sa sarili, gym, finances, discipline, silence. 2 linggo ang lumipas, wala pa rin. 3 linggo, wala pa rin. Pero sa ika-4, dumating ang mensahe na, hey, todo bien? Naalala kita bigla. Natahimik ka. Walang ibig sabihin ng mga linyang yan, pero malaki ang ibig ipahiwatig. Hindi curiosity, kundi ego disturbance. Nasanay kasi siya na ikaw ang laging kumakapit, pero ngayon, hindi na. Kapag ang babae ay nawalan ng access sa energy na sanay siyang hawakan, nakakaramdam siya ng pagkawala kahit hindi niya aminin. Hindi dahil gusto kanya agad,
kundi dahil nawala ang kontrol niya. At dito na papasok ang leksyon numero 2. Kapag umatras ka, siya ang umaabante. Hindi dahil masama siya, hindi dahil manipulative siya, hindi dahil mahina siya, kundi dahil ganito gumagana ang tao. Hinahabol natin ang mga bagay na hindi natin maaabot. Sa psychology, ang tawag dito ay interrupting emotional continuity. Sa simpleng salita, binasag mo ang pattern. At kapag basag ang pattern, may dalawang posibleng reaksyon. Una, magpapanik ang ego niya. Pangalawa, magiging curious siya. At sa pagitan ng panic at curiosity, nagsisimula ang attraction. At dito mo dapat tandaan ang aral ni Marco Aurelius. Ang tunay na lakas ay hindi paghihigante, kundi pagpili na hindi gumaya sa kahinaan ng iba. Hindi mo kailangan mag-post para saktan siya. Hindi mo kailangan magparinig. Hindi mo kailangan gumawa ng ingay. Ipakita mo lang na meron kang sariling buhay. Na kaya mong maging buo kahit hindi kanya kinakausap. Na kaya mong mag-evolve nang hindi mo siyang ginagawang gasolina. Dito nagugulat ang babae. Dito siya natatahimik. Dito niya maiisip, bakit parang mas gumanda siya bigla? Bakit parang mas naging malayo ang dating niya? Bakit parang hindi niya ako kailangan? At kapag naramdaman niyang hindi mo siya kailangan, pero hindi ka rin galit, nagiging interesting ka. Ang lalaki kasing needy ay predictable. Ang lalaking galit ay predictable. Ang lalaking nagpapanggap ay predictable. Pero ang lalaking grounded, ang lalaking kayang tumayo sa sariling paa, ang lalaking hindi nagpapadala sa urge, yan ang lalaking hindi basta-basta makukuha. Sa susunod na parte, kuya, mas lalalim tayo. Ipapakita ko sa iyo kung paano nagiging magnet ng attraction ang personal reinvention. Hindi para pabalik siya, kundi para maibalik mo ang sarili mong trono. May isang bagay na hindi nauunawaan ng karamihan ng lalaki, kuya. Kapag hiniwalayan sila o napalitan ng iba, iniisip nila na ang solusyon ay mag-message, magpakumbaba, magpaliwanag o magpa-cute. Iniisip nila na kung mas maglalambing sila, mas mabilis silang babalikan. Pero kung ganun talaga ang gumagana, matagal ka na sanang kasama niya ngayon. Hindi ka pa sana nandito, nakikinig ng isang aral tungkol sa paano bumangon mula sa paglayo ng isang babae. At dito papasok ang ikatlong leksyon, ang renasimiento personal o yung tinatawag nating personal rebirth dito sa Tagalog Stoic Aral. Dahil kuya, ang babae ay hindi bumabalik sa lalaking iniwan niya. Bumabalik siya sa lalaking naging ibang tao pagkatapos ng pagkawala niya. Yan ang hindi nauunawaan ng mga nagpapadala ng miss you, ng mga nagpapadala ng please kausapin mo ko, unang mga nagtatangkang magbalik sa dati sa pamamagitan ng walang saysay na panunuyo. Ang totoo, hindi niya gustong bumalik sa dati, kaya siya umalis. Kapag ang isang babae ay umalis, hindi common ang dahilan na may bago ako. Ang mas madalas na dahilan ay nawala ang respeto, nawala ang admiration, nawala ang masculine energy na dati niyang nakikita sa iyo. Hindi ito masarap tanggapin, pero kailangan mong lunukin ng totoo para makaangat ka. Hindi siya umaalis dahil pangit ka. Umaalis siya dahil hindi ka na yung lalaking tinitignan niya noon. Na iba ang postura mo, na iba ang energy mo, na iba ang timpla ng presensya mo. Naging needy ka, naging predictable ka, naging sobrang available ka. At ang pinaka-importante, naging dependent ka emotionally sa kanya. At ang babae, kuya, kahit gaano siya kabait, ay hindi na-attract sa dependence. Kaya mahalaga ang ikatlong leksyon. Kung gusto mong magkaroon ng posibilidad na bumalik siya, hindi mo siya dapat habulin. Dapat habulin mo ang sarili mo. Maraming lalaki ang inaakalang sapat na ang mag-gym ng isang linggo, magpagupit,
magbihis ng mas maayos at mag-post ng kaunting glow-up pictures. Pero pagdating ng gabi, hinihintay pa rin nila na mag-message siya. Paggising, chine-check agad ang phone. Kapag walang reply, bumabagsak ang mood. Ito ang problema. Ginagawa nila ang self-improvement, pero sa loob nila, siya pa rin ang sentro. At habang siya ang sentro mo, hindi ka nagbabago ng totoong malalim. Hindi ito physical change. Ito ay identity change. Kung hindi nagbabago ang identity mo, kahit mag-iba ang forma, pareho ka pa rin sa tingin niya. At bakit siya babalik sa taong iniwan niya? Pero kuya, kapag nagbago ang identity mo, nag-iiba ang lahat. Nagbabago ang tindig mo, nagbabago ang tono mo, nagbabago ang intensity mo, nagbabago ang paraan ng paglakad mo, pagtingin mo, pagtawa mo, nagbabago ang presensya mo. At ang presensya, hindi nakikita sa Instagram story, nararamdaman. Nakakabahan ng ego niya kapag biglang iba ang aura mo. Naguguluhan siya kung bakit hindi ka mukhang durog. Nagtataka siya kung bakit bigla kang parang ibang tao. Ito ang sinasabi ko lagi sa Tagalog Stoic Aral. Hindi mo kailangang habulin ang taong iniwan ka. Magiging imposible siyang hindi ma-curious kapag nagbago ang vibration mo. May lalaki akong kilala na literal na nawasak ang buhay matapos iwan ng partner niya. Nawala ang trabaho, naubos ang pera, bumagsak ang confidence. At ang natural niyang instinct, gaya ng maraming lalaki, ay habulin siya, kausapin siya, ayusin ang lahat gamit ang words. Pero walang nangyari, mas lalo siyang tinablan. Isang araw tumigil siya, hindi para magpabibo, hindi para pahirapan si babae. Tumigil siya dahil pagod na siyang malunod sa sarili niyang emosyon. Pinili niyang ayusin ang sarili niya, hindi para sa kanya, kundi dahil ayaw na niyang maging lalaking lumalaban para sa atensyon. Naging abala siya sa pag-angat. Nag-exercise, nagtrabaho ng mas matalino, nag-aral. Inayos ang finances, inayos ang isip. At nang bumalik ang babae, hindi na siya yung lalaking iniwan niya. Literal na hindi. At ang sagot niya, salamat. Kung hindi mo ako iniwan, hindi ko malalaman kung gaano ako kahina noon. Hindi ito bitterness. Ito ang tunay na rebirth. Kung gusto mong maging magnet, hindi mo dapat isipin ang pagbalik niya. Dapat isipin mo kung paano mo makukumpleto ang sarili mo. Dahil ang lalaking buo ay hindi humihingi ng validation. Ang lalaking buo ay nagiging iman dahil sa aura niya, hindi dahil sa effort niya. Kaya ngayon kuya, gusto kong gawin mo ang unang assignment ng Tagalog Stoic Aral para sa aral na ito. Umupo ka ng tahimik at isulat mo, ano ang 10 bagay na kailangan kong ayusin sa sarili ko. Hindi para sa kanya, para sa akin. Para sa lalaking gusto kong maging. At simula bukas, isa-isa mong gawin. Hindi mo kailangang tapusin lahat sa isang linggo. Ang kailangan mo lang ay consistency. Bakit? Dahil ang woman attraction ay hindi bumabalik dahil na-miss ka niya. Bumabalik ito kapag hindi ka na yung lalaking iniwan niya. At sa susunod na parte, ipapakita ko sa iyo ang susunod na leksyon, emotional scarcity. Paano nagiging gasolina ng attraction ang kakulangan mo? At bakit ang lalaking hindi available ay ang pinakahinahanap? May isang batas sa psychology na hindi kailangan ng libro para maintindihan. Ang anumang laging nariyan, unti-unting nawawala ang halaga. Gaano man ito kaimportante noong una, kapag nasanay ang utak sa presensya nito, nagiging routine. At ang routine, kuya, ay ang pinakamalaking kaaway ng atraksyon. Ito ang punto ng ika-4 na leksyon, ang emotional scarcity o ang lakas ng kakulangan. Kung palagi kang available, palagi kang sumasagot, palagi kang nandyan, palagi kang bilanggo ng baka magalit siya, baka mawala siya, baka hindi na bumalik, nagiging guaranteed ka sa mata niya. At ang guaranteed
ay hindi hinahanap, hindi pinahalagahan, hindi pinapansin. Pero kapag bigla kang naging scarce, kapag hindi mo na ibinibigay ang comfort na dati niyang nakukuha ng walang effort, may nagbabago sa loob niya. Hindi maliit, hindi subtle, kundi malakas at nakakabahala para sa kanya. Bakit? Dahil nasira ang rhythm na kinasanayan niya mula sa iyo. Kapag lagi kang nandyan, ikaw ay certainty. Kapag bigla kang wala, nagiging question mark ka. At tandaan mo to, ang question mark ay mas nakaka-attract kaysa sa period. Sa sandaling putulin mo ang constant flow ng atensyon mo, kahit hindi kayo magkausap, may tensyon na bumabalot sa isip niya. Hindi niya ito inaamin, hindi niya ito ipopost, hindi niya ito ikukwento sa tropa niya, pero nararamdaman niya. Bakit parang hindi niya ako hinahanap? Ganun ba talaga ako kadaling kalimutan? May iba na ba siyang pinagtutuunan ng pansin? Ano bang nangyari? Bakit parang hindi siya affected? At habang iniisip niya yang kuya, nagsisimula na ang shift ng power. Hindi mo kailangan magsalita, hindi mo kailangan magpaliwanag. Yung absence mo ang nagsasalita para sa iyo. Yung kakulangan mo ang nagiging mensahe. Yung katahimikan mo ang nagiging sagot. May kilala akong lalaki na halos araw-araw nagsisend ng paragraph sa ex niya. Walang reply, walang acknowledgement, wala. Isang araw, napagod siya. Hindi dahil nawalan siya ng feelings, kundi dahil na-realize niyang wala na siyang dignidad sa ginagawa niya. Tumigil siya. Hindi nag-block, hindi nagparinig, hindi nag-post ng moving on. Tumigil lang. At alam mo anong nangyari? Hindi sa unang linggo, hindi sa pangalawa, pero sa ikatlo, bigla siyang nakatanggap ng, "Hey, kumusta ka na?" At pagkatapos, "Ang tahimik mo lately." At pagkatapos, "Ikaw ba? Okay ka lang?" Para saan? Hindi dahil na-miss siya agad, kundi dahil nawala ang supply. At kapag nawala ang supply, nagigising ang instinct ng babae. Pero kuya, huwag mong i-misinterpret ito. Hindi ito laro, hindi ito trick, hindi ito manipulasyon. Ito ay natural na reaksyon sa anumang nawawala bigla. Sa Tagalog Stoic Aral, lagi naming sinasabi, hindi ka nagiging scarce para pahirapan siya. Nagiging scarce ka para maibalik ang respeto sa sarili mo. Kung tumatakbo ka mula sa puwang na iniwan niya, ibig sabihin, dependent ka. Kung tumayo ka kahit masakit, ibig sabihin, lumalakas ka. At ang babae ay hindi umiibig sa dependency. Umiibig sila sa strength. Kapag naging emotionally scarce ka, ang buong identity mo nagbabago sa mata niya. Hindi ka na si siya ang laging available. Nagiging si siya ang misteryoso ngayon. Hindi ka na sagot agad. Nagiging bakit hindi niya ako sinasagot? Hindi ka na nandyan lang lagi. Nagiging ano bang nangyari sa kanya? At kuya, tandaan mo, ang misteryo ay gasolina ng curiosity at ang curiosity ay gasolina ng attraction. May isa pang lalaki na kilala ko. Dati, sobrang needy, sobrang clingy, sobrang predictable. Pagka-block sa kanya, nag-walling agad siya emotionally. Hindi nag-post, hindi nag-stalk, hindi naghanap ng validation. Nag-gym, nagtrabaho, nagbasa, nag-ayos ng finances, nag-evolve. Pagbalik ng babae after weeks, na-shock. Hindi na yun ang lalaking iniwan niya. Hindi na siya yung dependent. Hindi na siya yung sugatan. Hindi na siya yung naghahangad na manutis. At ang pinakamatindi, hindi na niya kailangan ang validation niya. Doon siya na-hook ulit. Dito pumapasok ang core idea ng lesson na to. Kapag lagi kang nandyan, wala siyang rason para maramdaman na pwede kanyang mawala. Pero kapag naging scarce ka,
nagsisimula siyang matakot. Nagsisimula siyang magtanong. Nagsisimula siyang magising. Hindi dahil gusto mong pahirapan siya, kundi dahil ayaw mo na rin pahirapan ang sarili mo. Ngayon kuya, kailangan mong tandaan ang pinakamahalagang linya ng leksyon na ito. Ang pagiging emotionally scarce ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging matatag. Hindi ka tumatakbo. Hindi ka nagtatago. Hindi ka nagtatampo. Ginagawa mo lang ang pinakamature na bagay para sa well-being mo. Tinatanggal mo lang ang sarili mo sa equation kung saan hindi ka pinahalagahan. Kung nandito ka pa, ibig sabihin, handa ka nang pumasok sa susunod na leksyon. Ang lakas ng psychological silence, yung katahimikang hindi nagtatago, kundi nagtataglay ng presensya na hindi kayang baliwalain. May isang bagay na hindi naunawaan ng karamihan, kuya. Akala nila kapag mas nagsasalita sila, mas magkakaroon sila ng kontrol. Akala nila kapag mas nagpaparamdam sila, mas mapapansin sila. Pero sa psychology ng attraction, lalo na pagkatapos ng hiwalayan, may isang realidad na mas malakas pa sa kahit anong mensahe, panguhulit, paliwanag o drama. Ito, ang kapangyarihan ng katahimikan. Ito ang ikalimang leksyon, ang iman ng katahimikan. At oo, mas makapangyarihan ito kaysa sa 1,000 mensahe. Napansin mo ba na kapag mas nagsusumikap kang magpaliwanag, mas hindi ka naiintindihan? Kapag mas nagsusumamo ka, mas hindi ka pinakikinggan. Kapag mas humahabol ka, mas lumalayo siya. At hindi dahil masama siya o wala siyang puso. Ito ay dahil ang tao ay natural na nagiging manhid sa ingay na galing sa desperasyon. Pero kapag bigla kang tumahimik, hindi dahil galit ka o nagtatampo, kundi dahil pinili mong manahimik ng may dignidad, biglang nag-iiba ang ihip ng hangin. Sa una hindi mo ito mapapansin, pero habang tumatagal, mararamdaman mo ang pagbabago. Una, ang katahimikan mo ay nagiging palaisipan. Hindi niya alam kung bakit hindi ka nagsasalita. Hindi niya alam kung nasaan ka at hindi niya alam kung ano ang iniisip mo ngayon. At ang utak ng tao ay hindi komportable sa kawalan ng sagutan. Pangalawa, ang katahimikan mo ay nagiging presensya. Kapag araw-araw mong pinupuno ng mensahe ang inbox niya, nawawala ang bigat mo. Pero kapag hindi ka na nag-iingay, biglang may echo, biglang may espasyo, biglang may tanong. At ang tanong na yun, kuya, ay mas malakas kaysa sa 10, "Kumusta ka na?" Pangatlo, ang katahimikan mo ay nagiging salamin. Nakikita niya ang sarili niyang choices, words, actions. Kapag lagi kanyang naaabot, nagiging ligtas siya sa sarili niyang emosyon. Pero kapag wala ka, nahaharap siya sa sarili niya. Doon niya nararamdaman ang tunay na epekto ng pagkawala mo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi namin lagi sa Tagalog Stoic Aral na ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi ang pinakamatinding anyo ng presensya. May kilala akong lalaki na binak talaga sa lahat. Messenger, Instagram, TikTok, lahat. Hindi nag-reply, hindi naghabol, hindi nagpadala ng kung ano-ano. Tumahimik lang siya. Lumipas ang 3 linggo, tahimik pa rin. Lumipas ang 1 buwan, tahimik pa rin. 2 buwan na lumipas at biglang may dumating na mensahe mula sa ibang account. "Hi, kumusta?" At kasunod pa ang, "Naalala kita." Ito kuya ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi ito magic, hindi ito laro, hindi ito pagsusugal. Ito ay psychological reset. Kapag tumahimik ka ng may direksyon, hindi ka nagtatago, kundi binibigyan mo ang sarili mo ng dignidad at espasyo. Ang absence mo mismo ang nagiging mensahe. Sa puntong ito, malinaw na dapat sa iyo na hindi mo dapat piliting makipag-usap sa isang taong hindi nakakarinig. Hindi mo dapat piliting magpaliwanag sa isang taong hindi nakakaungawa. Hindi mo dapat piliting magpa-importante sa isang taong hindi ka tinitignan. Ang kailangan mo ay ang klase ng katahimikan na hindi nagtatampo kundi nagtataglay ng tibay. Katahimikan na hindi nagpapaawa kundi bumabalik sa kanyang identidad. Katahimikan na hindi umaasa kundi lumalago. At dito pumapasok ang tunay na iman. Kapag hindi mo na siya hinahabol, kapag hindi mo na siya inaaway, kapag hindi mo na sinusubukang baguhin ang isip niya, nagiging mas madali para sa kanya na mapansin ng bago mong presensya. Hindi mo kailangan ng glow-up pictures.
Hindi mo kailangan ng mga parinig o pabebe posts. Hindi mo kailangang magpanggap na masaya. Ang kailangan mo ay totoong pagbabago. Sa psychology ng tao, ang imagination ay mas malakas kaysa sa paliwanag. Kapag wala kang sinasabi, siya mismo ang gumagawa ng kwento sa utok niya. At ang kwento na yun, kuya, ay mas malakas kaysa anumang sagot na sinubukan mong ibigay noon. Kaya kapag hindi mo siya kayang kausapin ng hindi ka nababasag, mas mabuti pang tumahimik. Kapag hindi mo pa napipigilan ng sarili mong maghabol, mas mabuti pang humakbang pabalik. Kapag hindi mo kayang maging kalmado, mas mabuti pang umiwas. Dahil minsan, kuya, ang hindi mo sinasabi ang mismong nagtatanggol sa dignidad mo. Paano mo gagamitin ang katahimikan ng tama? Una, dapat may dahilan. Hindi ito para makaganti kundi para buuin muli ang sarili mo. Pangalawa, dapat may parallel action. Hindi ka mawawala tapos wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Kailangan mong lumakas habang wala ka. Kung hindi ka nagbabago, walang silbi ang katahimikan. Dahil ang katahimikan na walang pagbabago ay parang pagtakbo lang sa problema. Pangatlo, dapat marunong kang tumayo. Huwag mong tignan ang phone mo sa tuwing nalulungkot ka. Huwag mong puntahan ang memories niya kapag bored ka. Huwag mong hayaan ang sarili mo na maging bihag ng pag-asa. Dahil kapag ginawa mo yun, binabasura mo ang buong proseso. Sa susunod na parte, kuya, ipapakita ko sa iyo ang pinakamalaking turning point. Ang leksyon kung paano nababaliktad ang buong laro kapag hindi mo lang binabago ang kilos mo, kundi ang identidad mo. Hindi gestures, hindi messages, hindi posts. Identidad. Yun ang tunay na nagbabalik ng respeto at posibilidad. May punto sa proseso, kuya, kung saan nagbabago na ang lahat at hindi mo man ito napapansin sa unang tingin pero lumalalim na ang epekto ng ginawa mong tahimik na pag-atras. Hindi na ito simpleng hindi ka nagme-message. Hindi na ito simpleng pag-focus mo sa sarili. Ang nangyayari ngayon ay ang tinatawag na identidad, shift. At ito ang sandali kung saan karamihan ng lalaki ay natatakot dahil nag-iiba ang takbo ng buhay nila habang ang iilan na lang ang nagpapatuloy at nagiging ibang versyon ng sarili nila. Dito sa Tagalog Stoic Aral, lagi naming sinasabi na ang tunay na pagbalik ng attraction ay hindi nangyayari sa pagbago ng kilos mo, kundi sa pagbago ng pagkatao mo. Kapag may babae na iniwan ka o may pinili siyang iba, hindi dahil nagpahinga ka lang sa social media ay magbabago ang tingin niya sa iyo. Hindi dahil nag-post ka ng bagong haircut ay magugulat siyang may bago kang dating. Hindi dahil nag-gym ka ng 2 linggo ay biglang babalik ang respeto niya. Ang nakikita niya ay surface. Ang nararamdaman niya ay substance. At ang substance ng isang lalaki ay nagbabago lamang kapag nagbabago ang identidad niya, hindi ang schedule niya. Kapag nagbago ang within, hindi lang ang labas. Ito ang simula ng tinatawag na silent transformation, yung tipong hindi mo ibinabalita sa mundo, pero nagbabago ang mundo mo. Kung dati ang utak mo umiikot sa kanya, ngayon umiikot na ito sa disiplina mo. Kung dati lagi mong iniisip kung may bago siyang kausap, ngayon iniisip mo na kung paano ka kikilos para umangat. Kung dati lahat ng galaw mo nakabase sa takot, ngayon nakabase na ito sa direksyon. At ang pinakamatinding bahagi nito ay hindi mo kailangang magsabi ng kahit ano. Dahil ang quiet transformation ay mas malakas kaysa sa kahit anong paliwanag. Marami akong nakikitang lalaki na sinasabi nilang nagbabago sila, pero ang totoo nag-a-adjust lang sila sa sakit. Ibig sabihin, ginagawa nila ang pagbabago para maghabol pa rin. Nagpapakita sila ng improvement para lang mapansin sila. Nagpapakita sila ng saya para lang makita niyang okay sila. Pero ang problema ay malinaw. Ginagawa nila ang pagbabago hindi para sa sarili, kundi para sa babae. At habang siya pa rin ang axis ng pagbabago mo, hindi magbabago ang tingin niya sa'yo. Dahil nakikita niya na nakasentro ka pa rin sa kanya kahit hindi ka nagme-message. Pero kuya, iba ang nangyayari kapag ikaw mismo ang nagdedesisyon na baguhin ang pagkatao mo para hindi ka na maging lalaking madaling mahawasak. Kapag nagbago ang identity mo, nagbabago ang posture mo. Kung dati bagsak ang balikat mo, ngayon tuwid. Kung dati mabigat ang lakad mo, ngayon may rhythm. Kung dati puno ng takot ang tono mo, ngayon puno ng kontrol. Kung dati reactive ka, ngayon kalmado ka. At ang presensya na iyon ay hindi mo kayang itago kahit hindi kayo mag-usap. Ramdam niya iyon kahit hindi ka mag-post. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi naghahabol, pero pagbalik ng babae after weeks or months, biglang parang may ibang kinang ang mata na bumalik. Hindi dahil na-miss ka niya agad, kundi dahil hindi ka na yung lalaking iniwan niya. Ang attraction ay hindi bumabalik sa lumang bersyon mo.
Bumabalik ito sa bagong version mo, sa versyong mas grounded, mas tahimik, mas intentional. At dito kailangan mong malinaw na sagutin ang pinakamahalagang tanong. Nagbabago ka ba dahil gusto mong bumalik siya? O nagbabago ka dahil ayaw mo nang maging lalaking dependent sa validation? Kung ang sagot mo ay gusto mo siyang bumalik, mababaw pa ang dahilan. Kung ang sagot mo ay ayaw mo nang maging mahina, lumalakas ka. Dahil ang pinakamalakas na anyo ng pag-angat ay yung pag-angat na hindi mo ginagawa para ipakita sa kanya, kundi hindi mo na maranasan ang dating dusa. Pag umabot ka sa punto na hindi mo na kailangan ng validation niya para maramdaman mong may halaga ka, nagbabago ang energetic pattern mo. Hindi ka na reactive, hindi ka na naghahanap, hindi ka na umaasa. At ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking hindi niya kayang kontrolin. Hindi dahil controlling siya, kundi dahil ang feminine energy ay kumikilos lamang kapag may masculine energy na hindi natitinag. Ngayon kuya, isipin mo ito ng malalim. Kung sakaling bumalik siya, makikita ba niya ang bagong identidad mo o ang nakaraan mong sarili? Dahil kung makita niya ang dati mo, wala ring magbabago. Magiging cycle lang kayo. Magsasawa na naman siya at mawawala na naman ng respeto. Pero kapag makita niya ang bagong version mo, ang tahimik na hawak mo sa sarili, ang bagong postura mo, ang disiplina mo, ang tapang mo na hindi humahabol, hindi nagpapaliwanag, hindi nagmamakaawa, hindi natitinag, magugulat siya. Hindi dahil nagbago ang itsura mo, kundi dahil nagbago ang aura mo. At dito, nagbabago ang dynamics. Kung noon siya ang may hawak, ngayon ikaw ang may axis. Kung noon ikaw ang naghahabol, ngayon siya ang nag-iisip. Kung noon ikaw ang may takot, ngayon siya ang may uncertainty. Hindi dahil nilaro mo siya, kundi dahil inayos mo ang sarili mo. Sa huling parte ng leksyon na ito, ipapakita ko sa iyo ang tunay na reversing point. Yung sandali kung saan ang babaeng umalis ay nagsisimulang magtanong kung tama ba ang desisyon niya. Hindi dahil nagkulang siya, kundi dahil nabago mo ang realidad. At ang realidad na iyon ay hindi niya kayang baliwalain. May isang punto sa journey na ito kuya na hindi napapansin ng karamihan ng lalaki, ngunit dito nagbabago ang buong direksyon ng laro. Hindi ito nangyayari sa galit niya, hindi ito nangyayari sa pag-block niya, hindi ito nangyayari sa mga salitang binitawan niyang noong huli kayong nag-usap. Nangyayari ito sa isang tahimik pero matinding sandali. Yung sandaling na-realize niyang hindi mo na siya hawak bilang sentro ng mundo mo. At kahit anong pilit niyang ipakita na wala siyang pakialam, may parte sa kanya na natutulala kapag nararamdaman niyang nag-iiba ka. Dito nagsisimula ang tinatawag na reversing point. Ito ang moment na nagsisimula siyang magtanong kung tama ba talaga ang mga desisyon niya. Hindi niya ito sasabihin sa kahit sino. Hindi niya ito ipopost. Hindi niya ito aangkinin. Pero pumapasok ito sa utak niya kapag mag-isa siya. Kapag nakahiga sa gabi. Kapag may narinig siyang kanta na nagpapaalala sa iyo. Kapag napadaan siya sa lugar kung saan lagi kayong nagkikita. Kapag nakita niyang hindi mo na pinupuntahan ang profile niya. At mas lalo sa mga sandaling biglang tahimik ang mundo niya. Doon pumapasok ang tanong na hindi niya kayang palabasin. Nawala ba siya sa iyo? O ikaw ang nawala sa kanya? Bakit ganito ang epekto? Dahil may isang malalim na pattern sa psychology ng attraction. Ang tao ay natatakot hindi sa pagkawala, kundi sa pagkawala na hindi niya nakokontrol. Noong ikaw ang naghabol, hawak niya ang dynamics. Noong ikaw ang nagmakawa, hawak niya ang kapangyarihan. Pero nung ikaw ang tumigil, hindi lamang siyang nawala ng tao, kundi nawalan siya ng kontrol. At walang mas malakas na mental trigger para sa isang babae kaysa sa pagkawala ng kontrol sa isang taong sanay na niyang kontrolin. Sa Tagalog Stoic Aral, lagi naming inuulit ito. Kapag kaya mong i-handle ang sarili mo, kaya mong baguhin ang dynamics kahit hindi mo siya tinatarget. Ang babae ay hindi bumabalik dahil pinilit mo. Bumabalik siya dahil nawala ang assurance niya na nandyan ka. At ang kawalan ng assurance ay nagbubuhas ng pagkasabik na hindi niya maiintindihan. Isipin mo ito, kuya. Noong una, nagalit siya. Pinili niya yung iba. Pinakita niyang mas masaya siya. Pero lumipas ang mga linggo at buwan, nagbabago ang emosyon ng tao.
Ang mga desisyon na ginawa niya habang puno ng emosyon, nawawala ang bigat. At yung mga huling salita na sinabi niya na akala mong final, hindi pala final. Dahil ang final words ng tao, hindi nanggagaling sa galit, kundi sa clarity. At clarity, kuya, ay dumarating lamang kapag wala ka. Kapag hindi ka nagsasalita, kapag hindi ka nagpapaliwanag, kapag hindi ka nagmamakaawa. Habang ikaw ay nagbabago, hindi mo nakikita kung ano ang nangyayari sa side niya. Pero unti-unti itong nangyayari. Sa una, hindi kanya iniisip. Busy siya, masaya siya. Pero pagkatapos ng ilang araw, may mga sandaling nakakasilip ang utak niya. Kumusta ka na kaya? Naging okay ka ba? Nangangalap ba siya ng atensyon mula sa iba? May kinakausap na ba siya? At habang tumatagal, kumakapal ang mga tanong, hindi dahil nagmamakaawa siya, kundi dahil hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi ka umiikot sa kanya gaya ng dati. Ito ang tinatawag na emotional lag. Ang babae ay mas mabilis magdesisyon pero mas mabagal makarealize. Ang lalaki ay mabagal magdesisyon pero mas mabilis masaktan. Noong sinaktan ka niya, natamaan ka agad. Noong iniwan mo siya sa taimik mong pag-angat, hindi siya tinamaan agad. Pero ngayon, kuya, unti-unti itong tumatama. Kahit hindi mo makita, kahit hindi mo marinig, kahit wala kang natatanggap na message. At dito nagsisimula ang pagbabago ng hangin. Hindi mo kailangang maging pabigla-bigla. Hindi mo kailangang magparinig. Hindi mo kailangang magpakita na umaangat ka. Hindi mo kailangang i-post na masaya ka. Ang totoong pagbabago, hindi kailangang i-announce. At sa mata ng babae, ang pinaka nakakagulat na transformation ay yung tahimik, yung walang hype, yung walang pinagmamayabang, yung hindi niya alam kung saan galing, pero nararamdaman niya. Hindi niya alam kung bakit, pero bumabalik sa isip niya ang tanong na matagal niyang iniiwasan. Bakit hindi na ako mahalaga sa kanya? At ito ang malupit. Hindi niya alam kung gusto ka pa niya. Hindi rin niya alam kung gusto niyang bumalik, pero alam niyang may nararamdaman siyang hindi niya inaasahan. Yun yung reversing point, hindi ang pagbabalik niya, hindi ang pag-message niya, hindi ang pag-follow niya ulit. Ang reversing point ay yung sandaling nag-shift ang mental frame niya at hindi ka na ang humahabol. Siya ang nag-iisip, siya ang nagtataka, at samantalas mong pag-angat, siya ang naiwan sa lumang mundo. Ngayon, kuya, kailangan mong maalaman ang pinaka-importante sa puntong ito. Hindi mo dapat madaliin ang proseso, hindi mo dapat pilitin ang resulta, hindi mo dapat sirain ang rhythm. Ang reversing point ay parang apoy. Kapag hininghan mo, mamamatay. Pero kapag hinayaan mong kumalat, kusang lalakas ito. Dito nagkakamali ang karamihan. Kapag nakaramdam sila ng konting atensyon, bumabalik agad sa lumang pattern. Nagsisimula silang mangulit-ulit, nagsisimula silang mag-send ulit ng kung ano-ano, at doon namamatay ang buong progress. Kung gusto mong maabot ang huling phase, dapat mong panindigan ang identity na binuo mo. Hindi kang naglalakad pabalik, hindi kang nagpapadala sa lungkot, hindi kang naghihingi ng closure, hindi kang nag-a-adjust sa takot. Dito mo makikita ang tunay na backbone ng isang lalaki, ang backbone na hindi nababali dahil sa pag-iwan ng tao, backbone na kayang tumayo kahit nawalan, backbone na kayang mag-evolve kahit nasaktan. Ito ang lalaking hindi maiiwasang balikan. Sa susunod na parte, kuya, ipapakita ko sa iyo ang pinaka-final switch. Yung punto kung saan hindi lang nagbabago ang takbo ng dynamics, kundi unti-unti niya nararamdaman na baka ikaw na ang hindi makipagbabalikan sa kanya. Ito ang sandaling pinaka-natatakutan siyang maramdaman. May isang sandaling hindi inaamin ng babae kahit kanino, kuya. Isang sandaling dumadaan sa isip niya, pero hindi niya kailanman sasabihin ng malakas. Ito ang sandaling kinatatakutan niya higit pa sa pag-iwan, higit pa sa pag-alit, higit pa sa tahimik mong pagpawala. Ito ang sandaling unti-unti niyang nare-realize na baka hindi ikaw ang naghahangad na bumalik. Baka ikaw ang nagdedesisyong magpatuloy. At itong posibilidad na ito ang pinakamalaking shadow na gumugulo sa kanya kapag mag-isa na siya.
Hindi ito nangyayari sa unang linggo. Hindi ito nangyayari habang masaya pa siya sa bago niyang mundo. Hindi ito nangyayari habang sinasabi niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Nangyayari ito kapag naramdaman niyang unti-unti kang natutong mabuhay nang wala siya. At yung buhay mo, kahit hindi mo ipakita, ay nagiging mas direksyonado, mas tahimik, mas disiplinado kaysa nung magkasama kayo. Doon niya unang mararamdaman ang kabog sa dibdib na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa dynamics ng attraction, ang pinakamalakas na trigger ay hindi selos, hindi inggit, hindi takot na magkaroon ka ng bago. Ang pinakamalakas na trigger ay yung takot na baka ikaw mismo ang hindi na bumalik. Yung takot na baka hindi ka na interesado kahit magbukas siya ng pinto. Dahil sanay siya na ikaw ang laging may hawak ng pinto. Sanay siya na ikaw ang laging available. Sanay siya na kaya kanyang isamon sa isang simpleng hi. Pero ngayong hindi na ganun, bumabagsak ang foundation na pinanindigan niya para makapagdesisyon siyang iwan ka. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi namin dito sa Tagalog Stoic Aral, ang tunay na power shift ay hindi nangyayari sa harapan. Nangyayari ito sa loob ng tao. Hindi mo ito maririnig, hindi mo ito makikita. Ang reversing point ay internal. At dito nagsisimula ang pinaka-final switch. Yung switch kung saan hindi na ikaw ang nagtataka kung bakit siya lumayo. Siya na ang nagtataka kung bakit hindi ka bumabalik. Sa psychology, may tinatawag na cognitive dissonance. Ito yung tensyon na nararamdaman ng utak kapag ang realidad ay hindi tugma sa paniniwala. Ang paniniwala niya noon ay magiging okay siya. Inaakala niyang kaya niyang kalimutan ka. Inaakala niyang ikaw ang laging susunod. Inaakala niyang hawak niya ang dynamics. Pero habang lumalayo ka galing sa sariling pag-angat, habang tumitino ka at nagiging grounded, habang hindi mo siya hinahabol at hindi mo sinisira ang dignidad mo, unti-unti niyang nararamdaman ang dissonance. Dati sigurado siya, ngayon, hindi. Dati may hawak siya, ngayon, wala. Dati nakadepende ka sa kanya, ngayon, hindi. At ang utak ay hindi kaya ang pagkawala ng kontrol nang walang reaksyon. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi kanya kakausapin diretsyo, may mga subtle signs na lalabas. Minsan, bigla niyang titignan ang profile mo. Minsan, magpaparamdam siya sa hindi obvious na paraan. Minsan, magpapaikot siya ng tanong sa mga mutual friends. Minsan, bigla siyang magpo-post na parang may kahulugan. Hindi dahil gusto kanyang saktan, hindi rin dahil gusto kanya agad, kundi dahil gusto niyang malaman kung kaya ka pa niyang tawagin pabalik. Dito nagiging mapanganib ang ego ng marami. Kapag may konting senyales, konting like, konting message, biglang bumabalik sa lumang pattern ang lalaki. Biglang nagsisimula ulit ang paghahabol, biglang nagiging available ulit, biglang nawawala ang dignidad. At sa isang iglap, nawawala ang appeal. Hindi dahil masama siyang babae, kundi dahil binasag mo ang bagong identity mo dahil lang sa maliit na stimuli. Ito ang kailangan mong tandaan mula sa Tagalog Stoic Aral. Kapag nagsimula ang reversing point, huwag mong balikan ang lumang sarili mo. Dahil sa sandaling gawin mo yon, nawawala ang lahat ng progreso mo. At ang babae ay mas sensitive sa inconsistency kesa sa rejection. Kapag nakita niyang matatag ka mayon, pero bumigay ka sa kaunting pansin, nawawala ang bigat mo sa isip niya. Kahit gaano ka kalakas ngayon, magiging mahina ka ulit sa paningin niya. Pero kung kaya mong panindigan ang bagong posture mo, kung kaya mong manatiling grounded kahit nararamdaman mong nagsisimula na siyang magparamdam sa subtle ways, doon nagiging totoo ang power shift. Hindi mo siya tinataboy, hindi mo tinatanggihan, pero hindi mo rin ibinabalik ang sarili mo sa dating posisyon. Nasa gitna ka, calm, balanced, present, pero hindi needy, hindi reactive, hindi naghahabol, hindi natataranta. At dito, kuya, magsisimula na ang pinakamalupit na bahagi ng proseso, yung sandaling mas natatakot siyang mawala ka kesa sa pagkawala niya sa iyo. Yung sandaling hindi niya alam kung ano na ang magiging tugon mo kung mag-message siya.
Yung sandaling natatanong niya sa sarili kung handa ba siya na ikaw ang maaaring hindi na umuwi sa dynamic na dati niyang hawak. Hindi mo kailangang i-post ito. Hindi mo kailangang ipamuka. Hindi mo kailangang magpanggap na masaya. Ang tunay na heavy presence ay hindi kailangang i-announce. Nararamdaman nito. Nakikita kahit walang salita. At ang babae ay may instinct para maramdaman ang lalaking nagbago nang hindi umaakte. Kung gusto mong maabot ang susunod na yugto, yung final clarity kung saan siya mismo ang magsisimulang magparamdam o magsimulang magtanong kung may pag-asa pa, kailangan mong sundin ang identity mo hanggang dulo. Hindi ka magtatago, hindi ka tatakbo, pero hindi ka rin hahabol. Sa susunod na parte, kuya, papasok tayo sa final phase. Yung punto kung saan siya mismo ang magsisimulang mag-rewrite ng narrative sa isipan niya tungkol sa inyong dalawa. Ito ang sandaling hindi ipinapakita sa social media, pero ito ang tunay na turning point ng lahat. May isang stage sa buong proseso na hindi alam ng karamihan ng lalaki. Pero ito ang sandaling nagtatakda ng final direction kung paano magtatapos ang kwento ninyong dalawa. Hindi ito nakikita sa harapan. Hindi ito maririnig sa kahit anong salita niya. Hindi ito makikita sa mga posts niya o sa mga larawan niya na kunwari masaya. Nangyayari ito ng tahimik sa loob niya. Ito ang yugtot kung saan nagsisimula na niyang i-rewrite ang narrative niya tungkol sa iyo, sa sarili niya at sa kung ano ang nangyari sa inyo. At itong narrative shift na ito, ang pinakamalakas na turning point na pwede mong maabot. Bakit nangyayari ito? Dahil ang tao ay natural na nagtatayo ng kwento para maipaliwanag ang emosyon niya. Nung iniwan ka niya, ang narrative niya ay simple lamang. Hindi ka na kailangan. Hindi siya masaya. Mas masaya siya sa ibang direksyon. Mas mabuti para sa kanya ang lumayo. At habang ikaw ay nagmamakaawa noon, mas tumitibay ang narrative niya. Nakita niyang kaya kanyang itulak palayo at hindi ka nagre-react ng strength. Kaya niyang umatras at ikaw ang hahabol. Hawak niya ang dynamics. At kapag hawak ng babae ang dynamics, mas nagiging convinced siya na tama ang desisyon niyang lumayo. Pero kuya, nitong mga nakaraang yugto, nagbago ang lahat. Hindi ka naghabol. Hindi ka humingi ng closure. Hindi ka nagpakita ng kahinaan. Hindi ka nagpakawala ng emosyonal na pagsabog. Hindi mo sinubukang hilahin pabalik ang narrative niya gamit ang drama. Sa halip, tahimik kang nag-evolve. Tahimik kang nagbago. Tahimik mong inayos ang sarili mo. Tahimik mong itinaas ang kalidad ng pagkatao mo. At ang tahimik na pagbabago, kapag patuloy mong ginagawa, ay lumalampas sa nakaraan. Nagiging mas malaki kesa sa sakit na ibinigay niya. At ang energy na yon ay hindi niya kayang baliwalain. Ngayon, nararamdaman niya itong shift na hindi niya maipaliwanag. Dati, secure siya na gusto mo pa siya. Secure siya na babalik ka kahit hindi ka niya bigyan ng respeto. Secure siya na sapat na ang maliit na paramdam para tumakbo ka pabalik. Pero ngayon, hindi na. Hindi ka na nagpaparamdam. Hindi ka na sumusunod sa dating script. Hindi ka na lumalapit. Hindi ka na nagmamakaawa. At ang utak niya ngayon ay naghahanap ng paliwanag. Ito ang dahilan kung bakit nagsisimula siyang mag-rewrite ng narrative niya. At sa puntong ito, hindi na ikaw ang kontrabida sa isip niya. Siya na. Hindi na ikaw ang mali sa kwento. Siya na. Hindi na ikaw ang may problema. Siya na ang hindi sigurado. Ito ang internal reversal ng narrative. Hindi mo kailangang marinig ito. Pero, nangyayari ito. Dahil sa psychology ng tao, kapag hindi na nagmamatch ang dating narrative sa bagong realidad, natural na gumagawa ng bagong kwento ang utak. At sa bagong kwentong iyon, nagsisimulang magbago ang mga tono sa loob niya. Ang dating desisyon na matapang, nagiging desisyon na mabilis. Ang dating pag-alis na may confidence,
nagiging pag-alis na puno ng duda. Ang dating pananaw na hindi kanya kailangan, nagiging tanong na baka kailangan ka pala niya. At ang dating tiwalang hawak kanya, napapalitan ng takot na baka hindi ka na interesado sa kanya. Ito ang pinakamalakas na psychological reversal at hindi mo kailangan ng kahit anong salita para mangyari ito. Hindi mo kailangan magpakita. Hindi mo kailangan mangunit. Hindi mo kailangan gumawa ng malakas na pahayag. Ang kailangan mo lang ay ipagpatuloy mo ang tahimik mong pag-angat. Sa Tagalog Stoic Aral, tinatawag namin itong internal awakening. Ito yung sandaling nakikita ng isang babae na yung lalaking iniwan niya ay hindi siya sinira, kundi siya pa ang dahilan kung bakit ka naging mas buo. Yung dating narrative niya na iniwan kita dahil hindi ka enough, biglang nagiging iniwan kita pero bakit parang ako ang talo? At itong realization na ito, kuya, ang pinakamatinding emosyon na hindi niya kayang i-ignore. Dito rin pumapasok ang tinatawag na internal chase. Hindi ito yung chase na makikita sa actions niya agad. Hindi siya biglang magme-message ng I miss you. Hindi siya biglang lilitaw sa pintuan mo. Hindi rin siya biglang hihingi ng kapatawaran. Pero sa loob niya, nagsisimula na ang paghabol. Sa isip niya, nagsisimula na ang tanong. Sa puso niya, nagsisimula na ang lungkot. At sa bawat tanong na hindi niya masagot, mas lumalakas ang internal chase. Hindi ito visible, pero nararamdaman niya. Hindi ito obvious, pero hindi siya mapakali. Ito ang dahilan kung bakit may mga babae na biglang magpaparamdam after months. Yung tipong, hi, pero punong-puno ng subtext. O yung biglang magla-like ng lumang post mo. O biglang magiging aktibo sa stories mo. Hindi dahil gusto ka na agad, kundi dahil hindi nila alam kung saan ka nanggaling bigla. At kailangan nilang malaman kung may lugar ka pa sa buhay mo. Ngayon, kuya, narito ang kailangan mong gawin. Huwag mong sirain ang narrative shift. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki. Sa sandaling mga nakaraan, may paramdam na konti, bumabalik agad sila sa dating sila. Nagiging over-eager, nagiging available, nagiging masyadong masaya na pinansin ulit. At doon muling nasisira ang dignidad. Dahil ang babae ay nakakakita ng inconsistency. At ang inconsistency ay pumapatay sa attraction kesa sa kahit ano pa. Ngayon, kung gusto mong maabot ang final stage, kailangan mong panindigan ang naging sarili mo. Hindi ka galit, hindi ka nanunumbat, hindi ka nagmamadali, hindi ka nagtatago. Hindi ka rin reactive, hindi mo rin siya ina-idolize. Nasa gitna ka. Grounded, calm, solid. At iyon ang pinaka-nakakaakit na anyo ng isang lalaki sa mata ng isang babae na nagkamali sa pag-alis. Sa susunod na bahagi, kuya, ipapasok na natin ang final stage ng proseso. Ito yung yugto kung saan ang narrative sa ulo niya ay hindi lang nagbabago, kundi unti-unti niyang nakikita ang sarili niyang may pagkakamali. At ito ang sandaling hindi niya kayang pagtakpan. Ito ang sandaling bumabalik siya. Hindi dahil gusto niyang bumawi, kundi dahil nalaman niyang ikaw ang mas mabuting bersyon kesa sa taong pinili niya. May isang yugto sa buong proseso, kuya, na hindi kayang iwasan ng kahit sinong babae. Gaano man siya katatag sa pagpapakita na masaya siya, gaano man siya ka-bold sa mga post niya, gaano man siya katapang sa mga salitang binitawan niya noong huli kayong nag-usap. Ito ang final phase, ang sandaling hindi niya kayang takasan kahit anong gawin niya. Ang sandaling nagsisimula na niyang makita ng malinaw ang kabuuan ng nangyari at napagtatanto niyang baka hindi ikaw ang nawala sa kanya, kundi siya ang tunay na nawalan. Hindi ito agad nangyayari. Hindi ito bigla-bigla. Hindi ito one day na naisip niya at lumabas siya sa pinto at hinanap ka. Hindi ganyan gumagana ang psychology ng tao. Ang final clarity ay dumarating ng paunti-unti, layer by layer,
hanggang sa hindi na niya kayang i-rationalize ang reality. At ang realidad ay ito. Hindi na ikaw ang dating lalaking iniwan niya. At hindi na siya ang babaeng iniwan mo. At sa pagkakaiba na iyon, nagbabago ang posisyon ninyong dalawa sa loob ng kwento. Sa una, hindi niya aaminin sa sarili niya na nagkamali siya. Natural iyon. May pride, may ego, may narrative siyang pinanindigan. Sinabi niya sa sarili niya dati na hindi ka mo siya deserve, na hindi ka sapat, na hindi ka marunong, na hindi ka stable. Pero habang nakikita niyang unti-unti kang naging stable noong wala siya, habang nakikita niyang kaya mo palang tumayo nang hindi siya hawak, habang nararamdaman niyang hindi ka nasira sa pagkawala niya, nanganganib ang narrative na itinayo niya. At kapag nanganganib ang narrative, napipilitan ng utak niyang mag-adjust ng realidad. Ngayon, ang tanong niya sa sarili niya ay hindi na, bakit ka hindi naghabol? Kundi, bakit hindi mo siya hinabol? At ang tanong na iyon, kuya, ay mas mabigat kaysa sa kahit anong salita. Dahil ang tanong na iyon ay humahampas diretso sa ego, sa pride, sa self-image niya. Kapag ang babae ay iniwan ka, siya ang may kontrol. Pero kapag ang babae ay natatakot na baka hindi ka na interesado kahit bumalik siya, doon lumalabas ang takot na mas malalim kaysa sa takot na mawala ang isang relasyon. Takot na hindi ka na bumalik sa narrative niya. Sa Tagalog Stoic Aral, lagi naming sinasabi na ang pinakamalakas na anyo ng respeto ay yung ibinibigay sa lalaking hindi mo kayang kontaminahin ng drama. Kapag ang babae ay nakakita ng ganitong uri ng emotional stability, hindi niya ito nalilimutan, hindi niya ito maaalis sa isip niya dahil bihira ito. Sa mundong puno-puno ng lalaking reactive, lalaking takot, lalaking dependent, lalaking nagmamakaawa, ang makakita siya ng isang lalaking hindi natumba ay nagtatatak ng malalim sa isip niya. Ito ang dahilan kung bakit sa final phase, nagsisimula siyang makaramdam ng kakaibang kombinasyon ng emosyon. Hindi ito simpleng longing, hindi ito simpleng guilt, hindi ito simpleng curiosity. Ito ay mixture ng realization, fear, curiosity at attraction na hindi niya maipaliwanag. At habang mas lumalakas ang mixture na ito, mas nagiging malabo sa kanya ang narrative niya. Babalik at babalik sa isip niya mga moments ninyong dalawa, mga pagkakataong hindi niya binigyan ng halaga, mga message mo dati na hindi niya sinagot, mga panahong pinahintay ka niya, mga oras na pinili ka pero agad ka rin niyang pinabla. At sa pagbalik ng mga memoryang iyon, hindi na galit ang mararamdaman niya, kundi discomfort. Hindi na justification kundi tanong, hindi na certainty kundi doubt. Ito ang punto, kuya, kung saan nagsisimula ang pinaka-importante sa lahat, ang self-comparison. Hindi mo ito hinihingi, hindi mo ito tinutulak, hindi mo ito sinasabi, pero mismong isip niya ang gagawa nito. Ikukumpara niya ang nakakakilala sa iyo ngayon sa kung sino ka noon. Ikukumpara niya ang taong kasama mo ngayon sa taong pinili niya dati. Ikukumpara niya ang stability mo sa stability ng lalaking pinalit niya sa iyo. Ikukumpara niya ang tahimik mong confidence sa emotional na paglalabo niya. At sa bawat comparison na iyon, unti-unti niyang mararamdaman ng hindi niya inaasahan. Ikaw ang naging mas mabuting bersyon. At kung sino man yung pinili niya noon ay hindi naghantig ng inaasahan niyang kapayapaan. Baka magaling sa simula, baka masaya sa umpisa, pero ang simula ay hindi sukatan ng pangmatagalang koneksyon. Kung ikaw ay lumalalim habang siya ay nananatili sa parehong antas, magugulat siyang bigla kang magiging mas attractive ngayon kaysa dati. At walang babaeng immune dito, kahit gaano katatag ang narrative niya noon. Dito rin pumapasok ang pinakamahalagang point. Ang babae ay hindi bumabalik dahil gusto ka. Bumabalik siya dahil nakikita niya na pwede ka nang mawala ng tuluyan at doon ka nagiging desirable hindi dahil hindi ka niya makuha, kundi dahil hindi ka niya kayang kontrolin. At ang masculine energy na hindi kayang kontrolin ay ang pinakamagnetic sa lahat. Ngayon, kuya, nakarating na tayo sa yugto kung saan nagsisimula na siyang kumilos kahit hindi obvious. Pwedeng subtle,
pwedeng indirect, pwedeng simpleng hi, pwedeng isang like, pwedeng bigla ang pag-visit sa profile mo, pwedeng bigla ang pag-follow ulit. Hindi ito tungkol sa kung anong sinabi niya. Ito ay tungkol sa kung sino ang gumagawa ng move ngayon. At sa puntong ito, hindi ka na. Siya na. Pero ito ang pinaka-importante. Kapag dumating ang sandaling ito, huwag mong sayangin. Huwag mong ibalik ang lumang version mo. Huwag mong ibalik ang pagka-dependent mo. Huwag mong ibalik ang pagiging reactive mo. Huwag mong ibalik ang ego mo. Dahil kapag bumalik ka sa dati, babalik din ang narrative niya. At pag bumalik ang narrative niya, mawawala ulit ang attraction niya. Sa susunod na parte kuya, papasok tayo sa final completion. Ang punto kung saan nagiging malinaw sa'yo kung ano na ang next step. Hindi para habulin siya, hindi para saktan siya, kundi para pumili kung anong buhay ang gusto mong ipagpatuloy bilang lalaking grounded, kalmado, malinaw at may sarili ng direksyon. May isang punto sa buong proseso na bihirang maabot ng mga lalaki, kuya. Hindi dahil mahirap itong maintindihan, kundi dahil karamihan ay bumibigay bago makarating dito. Ito yung yugto kung saan hindi na tungkol sa kanya ang laban. Hindi na tungkol sa kung babalik ba siya. Hindi na tungkol sa kung nakikita ka niya. Hindi na tungkol sa paghabol. Ito na yung punto kung saan ikaw mismo ang magsisimulang magdesisyon kung gusto mo ba talagang ibalik ang taong minsang iniwan ka o kung nakikita mo ng mas mataas ang halagang nadiskubre mo sa sarili mo. Ito ang tunay na core ng final phase. Hindi kung babalik siya, kundi kung gusto mo pa siyang tanggapin. At bago mo sabihin na oo agad, huminga ka muna ng malalim. Dahil ang lalaking nananatiling reactive ay tatanggapin siya agad sa sandaling magpakita siya ng maliit na atensyon. Pero ang lalaking nag-evolve, ang lalaking may bagong identity, ang lalaking pinanday ng sakit at katahimikan, hindi basta-basta tatanggap ng kahit anong bumabalik. Hindi dahil masama ang loob niya, kundi dahil mataas na ang standards niya ngayon. Dito pumapasok ang leksyon na hindi alam ng karamihan. Kapag ang babae ay nagsimulang magparamdam ulit, hindi ibig sabihin handa siyang bumawi. Hindi ibig sabihin nagbago na siya. Hindi ibig sabihin handa na siyang hawakan ang lalaking naging mas mature kaysa noon. Maraming babae ang nagpaparamdam, hindi dahil gusto nilang bumalik, kundi dahil gusto nilang malaman kung may access pa sila sa iyo. Ito ang tinatawag na safety check. Pinitignan niya kung nandyan ka pa, kung pwede ka pa niyang tawagin sa isip niya bilang opsyon, kung kaya ka pa niyang ibalik sa orbit niya. Hindi malicious ito, hindi cruel, instinct lang. Gusto niyang malaman kung stable pa rin ang connection kung sakaling kailanganin niya. Pero kuya, ang kailangan mong tanungin sa sarili mo ay simple. Gusto mo bang maging option o gusto mo bang maging decision? Kapag sinagot mo agad ang pagparamdam niya, kahit gaano pa ito kaliit, ipinapakita mong nandun ka pa rin. Hindi mo sinasadyang sinasabi sa kanya na hindi nagbago ang dynamics. At kapag naramdaman niyang hindi nagbago ang dynamics, babalik ulit siya sa lumang narrative. Hindi ka niya kailangan, hawak ka niya, ikaw ang mas invested. At doon magsisimula ulit ang cycle. Kaya sa final phase, kuya, ang posture mo ay hindi eagerness, hindi kindness, hindi revenge. Ang posture mo ay clarity. Kailangan mong maging malinaw tungkol sa sarili mo. Sino ka na ngayon? Ano ang standards mo ngayon? Ano ang hindi mo natatanggapin? Hindi dahil gusto mong ipakita na mataas ka, kundi dahil hindi ka na yung taong palaging nakikiayon sa emosyon niya. Dito sa Tagalog Stoic Aral, lagi naming sinasabi, ang lalaking may bagong identity ay hindi bumabalik sa lumang kwarto kung saan siya nabalik. Ngayon kuya, isipin mo ang lahat ng ibinigay mo noon. Lahat ng pagtatangkang nagbimukha kang mali. Lahat ng mensaheng hindi niya sinagot.
lahat ng pagkalimot niya sa nararamdaman mo, lahat ng pagkakataong niya ka lang niyang tapikin habang ikaw ay nahuhulog. Hindi para magtanim ng galit, kundi para ma-realize mo kung gaano ka kailangang buuin para sa sarili mo. Ang tanong ngayon ay hindi na bakit kanya iniwan. Ang tanong ay bakit mo hinayaan na ganoon ang trato niya sa iyo. At ngayon na hindi ka na yung lalaking yon, kailangan mong tanungin ang sarili mo ng mas seryoso. Kung sakaling bumalik siya bukas, handa ka ba? Hindi lang handa na makipagbati. Handa bang hiwag bumalik sa weak version mo? Handa bang panindigan ang bagong identity mo kahit nasa harap mo na siya? Handa bang siguraduhin na ang pagbalik niya ay hindi pa bigla-bigla kundi may maturity na? Handa bang hindi maulit ang parehong sakit dahil hindi ka na ayong sa kwento na sinalihan mo noon? Ito ang final clarity. Kadalasan, ang lalaki gustong-gusto ang idea na babalik ang babae. Pero hindi nila iniisip ang mas mahalagang bagay. Kung bumalik siya, buti ba ito para sa'yo? Kung bumalik siya, kaya ba nang ibigay ang respeto na hindi niya binigay noon? Kung bumalik siya, kaya ba nang i-handle ang bagong version mo na hindi madaling yugyugin? Kung bumalik siya, kaya ba niyang makipantay sa lalaking hindi na dependent, hindi na reactive, hindi na natitinag sa kahit anong salita? At alam mo kuya, ang pinakamatinding twist ng final phase ay ito. Sa sandaling magkaroon ka ng clarity, nagbabago rin ang energy mo kapag kaharap mo siya. Imbis na makita ka gaya ng dati, nakikita niya ang lalaking hindi niya kayang kontrolin. At ang lalaking hindi kayang kontrolin ay hindi basta-basta para sa kanya. Nagiging rare ka, nagiging valuable ka, nagiging mysterious ka. At ang babae ay naturally naa-attract sa rare, valuable at mysterious na hindi nagpapanggap. Kapag nasa final phase ka na, hindi ka na nag-aalala kung babalik siya dahil buo ka na. Hindi ka na naghahanap ng validation, hindi ka na takot na mag-isa, hindi ka na dependent sa atensyon niya. At doon mo malalaman na talagang handa ka na. Sapagkat ang lalaking hindi natakot sa pagkawala, ang siyang pinakamatindi ang presensya. At ang presensyang iyon ay nararamdaman niya. Sa susunod na parte, kuya, papasok tayo sa tunay na huling yugto. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagbalik niya. Ito na ang punto kung saan ikaw mismo ang pipili kung gusto mo pa talaga siyang tanggapin o kung mas gusto mo nang ipagpatuloy ang buhay mo bilang lalaking mas matatag kaysa noong umalis siya. Ito na ang puntong pinakakaunti lang ang lalaking umaabot, kuya. Karamihan ay bumabalik sa dating pattern pagdating dito. Karamihan ay natutukso sa unang mensahe niya. Karamihan ay nawawala ang bagong identity nila sa unang ngiti niya. Pero kung narating mo na ang yugto kung saan hindi mo na hinahabol ang validation, kung saan buo ka na kahit wala siya, kung saan kalmado ka kahit dati siyang bagyo sa buhay mo, ibig sabihin handa ka nang pumasok sa tunay na final stage. Hindi na ito tungkol sa kung babalik siya. Ito ay tungkol sa kung pipiliin mo ba talaga siya kung sakaling bumalik siya. Sa stage na ito, marami nang nangyari sa loob mo. Nagbago ka, tumibay ka, lumalim ka. Nakita mo ang sarili mo ng walang pandaraya. Alam mo na kung anong kaya mong ibigay at anong ayaw mo nang ibigay muli. Hindi ka na yung lalaking dating mabilis masaktan at mabilis ding maghabol. Hindi ka na yung lalaking malakas ang loob sa salita pero mahina sa sarili. Hindi ka na yung lalaking umiikot ang mundo sa isang babae lang. At dahil nagbago ka, nagbago rin ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay. Ngayon kuya, ang tanong na tunay na dapat mong sagutin ay ito. Kung bumalik siya, ano ang binabalikan niya? Bumabalik ba siya dahil gusto ka niya? O bumabalik siya dahil hindi niya matanggap na buo ka ng walang tulong niya? Bumabalik ba siya dahil may natutunan siya? O bumabalik siya dahil nawala ang kontrol niya sa'yo? Bumabalik ba siya dahil ready na siya sa kung anong kailangan ng lalaki mong naging ngayon?
O bumabalik siya dahil hindi niya kayang tanggapin ng posibilidad na tuluyan kanyang nawala? Sa Tagalog Stoic aral, palagi naming tinuturo na ang lalaki na tunay na lumalakas ay hindi yumuyuko sa atensyon. Pinapakinggan niya pero hindi siya nasasapawan nito. Ina-appreciate niya pero hindi siya nagbabago dahil sa takot. At ang final phase ay tungkol dito. Kapag bumalik siya, hindi mo agad tatanggapin. Hindi mo agad tatanggihan. Hindi mo agad magiging malamig. Hindi mo agad magiging sobrang bait. Ang gagawin mo ay babagal ka. Hahawak ka ng distansya. Titignan mo kung anong intensyon niya. Titignan mo kung may pagbabago ba sa pagtrato niya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Dati kapag nagparamdam siya, nagmamadali kang sumagot. Ngayon hindi, dahil kaya mo nang maging kalmado. Dati kapag nag-like siya ng picture mo, natutuwa ka agad. Ngayon hindi mo na kailangan ng external validation. Dati kapag nag-hi siya, nararamdaman mong may pag-asa ulit. Ngayon hindi pag-asa ang hinahanap mo kundi respeto. Dati kinakain ka ng takot na baka mawala siya. Ngayon alam mo na mas delikado para sa iyo ang tanggapin ang taong hindi ka kayang pahalagahan. Ito ang tunay na maturity, kuya. Ang hindi tumatakbo sa sakit. Ang hindi tumatakbo sa pag-iisa. Ang hindi tumatakbo sa temptation, ang hindi tumatakbo sa kaba, ang tumatayo, ang humihinga, ang nag-iisip, ang pumipili. Dahil ang lalaking pumipili ay mas malakas kaysa sa lalaking humihingi. At ang babae, kahit hindi niya sabihin, ay may malalim na respeto sa lalaking may sariling pamantayan. Kapag pumasok ka sa final stage, mapapansin mong hindi ka na nakakahamba sa idea na bumalik siya. Hindi ka na natatakot na hindi siya bumalik. Nasa gitna ka. Steady. Ang tawag dito ay emotional neutrality. Kapag nakamit mo ito, wala ka nang tinatakbuhan o hinahabol. Ikaw mismo ang sentro ng sarili mong mundo. At dito, kuya, naging mas attractive ka kaysa noon. Dahil ang lalaking may emotional neutrality ay hindi nakukuha sa drama, hindi nababago ng lambing, hindi nababali ng pang-uuto, hindi natitinag ng isang mensahe, hindi natatanggal sa pagkalalaki niya ng pansamantalang emosyon. Ngayon, may isa pang mahalagang bagay na kailangan mong malaman. Kapag bumalik siya, hindi mo siya kakausapin sa tono ng paghihinggan. Hindi mo siya kakausapin sa tono ng reklamo. Hindi mo sasabihin ang lahat ng sakit na naramdaman mo para lang maramdaman niya ang bigat nito. Dahil kapag ginawa mo yon, bumabalik ka sa lumang narrative. Imbes na gawin mo yon, kakausapin mo siya mula sa lugar ng katahimikan. Hindi ka magtatapon ng galit, hindi ka magpi-play victim, hindi ka magtatanong ng bakit. Sasabihin mo lang sa sarili mo na kung papasok man ulit siya sa buhay mo, dapat mas mataas na ang standard. Hindi mo siya papayagang bumalik ng walang accountability, pero hindi mo siya pipilitin. Hindi mo siya papaalaalahanan ng nakaraan, hindi mo siya aalipinin ng guilt. Dahil ang lalaking grounded ay hindi humahawak sa guilt para makakuha ng pagmamahal. Humahawak siya sa standards para hindi maulit ang sakit. At ngayon, kuya, malapit na tayo sa pinakahuli. Sa sandaling makapasok ka sa punto kung saan kaya mong tanggapin o hindi tanggapin ang pagbabalik niya nang hindi nagagalaw ang self-worth mo, doon mo mararamdaman ng tunay na kalayaan. Ito ang moment na hindi na kailanman mawawala sa iyo. Ito ang moment na hindi mo inaasahang darating, pero napagtanto mong kaya mo palang mabuhay ng mag-isa ng may lakas at kapayapaan. Ito ang moment kung saan ikaw mismo ang magiging sagot sa tanong mo noon kung bakit kanya iniwan. Iniwan kanya para maging lalaking hindi mo maaabot kung hindi siya nawala. At sa susunod na parte, kuya, papasok na tayo sa pinakatotoong ending ng journey na ito. Hindi ending nyo, ending mo. Ending ng batang version mo. Ending ng dependent mong self. Ending ng narrative na minsang ikinulong ka. At simula ng lalaking ikaw na mismo ang pinili na maging. Ito na ang yugto, kuya, na hindi na tungkol sa kanya. Hindi na tungkol sa kung babalik pa siya. Hindi na tungkol sa nakaraan. Ito na ang yugto na tungkol
Sa'yo, sa tunay na ikaw, sa bersyong ipinanganak mula sa sakit, katahimikan at pagbangon, sa bersyong hindi mo aakalain dati na kaya mong abutin. At dito mo maiintindihan kung bakit kinailangan mo siyang mawala para makita mo kung sino ka talaga kapag wala ang taong inaakala mong hindi mo kayang mabuhay nang wala. Maraming lalaki ang nakakatingin sa final stage na ito bilang moment ng triumph na babalik siya. Pero hindi nila alam na ang totoong tagumpay ay hindi ang pagbabalik niya. Ang totoong tagumpay ay ang sandaling kaya mo nang tanungin ang sarili mo nang walang takot. Gusto ko pa ba siya? Nararapat ba siya sa bagong version ko? Ito pa ba ang gusto ko sa buhay ko ngayon? Hindi para saktan siya, kundi para siguraduhin mo na hindi mo hahayaang bumalik ang sarili mo sa dating cycle kung saan ikaw ang nasasaktan at siya ang may kontrol. Sa Tagalog Stoic Aral, palagi naming sinasabi, ang tunay na pag-angat ay hindi kapag nakabalik ang babae. Ang tunay na pag-angat ay kapag kaya mo nang pumili. At isa ito sa pinakamalalim na maturity na makukuha ng isang lalaki, ang kayang tumayo sa harap ng posibilidad na bumalik ang dating mahal mo, ngunit hindi mo agad itinataya ang puso mo. Dahil ngayon, mas mataas na ang tingin mo sa sarili mo, mas klaro na ang landas mo, mas buo ang pagkatao mo. Ngayon kuya, kailangan mong suriin ang sarili mo ng tapat. Kung sakaling kumatok siya sa pinto mo, handa ka bang harapin siya ng hindi bilang dating bersyon mo, kundi bilang bagong ikaw? Kung sakaling magsabi siyang gusto niyang ayusin ang lahat, kaya mo bang tignan siya ng diretso sa mata at alamin kung totoo ba ito o takot lang sa pagkawala? Kung sakaling ang mundo ay biglang magbigay ng chance na mabawi ang relasyon ninyo, kaya mo bang gumawa ng desisyon hindi mula sa emosyon kundi mula sa clarity? Ito ang tunay na final phase. Ito ang phase kung saan hindi ka na driven ng longing, hindi ka na driven ng hinahanikit, hindi ka na driven ng lungkot. Ang driving force mo ngayon ay dignity, stability, growth, self-respect. At itong apat na bagay na ito ay hindi mo kailanman matatagpuan sa isang babae o sa sino mang tao. Ito ay nadidiskubre mo lamang kapag naglakad ka ng mag-isa ng ilang linggo, ilang buwan, at minsan ilang taon. Kung umabot ka dito, hindi ka na yung lalaking umiiyak sa gabi dahil iniwan siya. Hindi ka na yung lalaking naghahanap ng closure sa taong hindi marunong mag-alaga ng puso mo. Hindi ka na yung lalaking nagtatapon ng halaga niya para lang sa kaunting atensyon. Hindi ka na yung lalaking nagbabago para magustuhan siya. Ikaw na yung lalaking nagbabago para hindi mo na maranasan ulit ang sakit na yon. At dito kuya, nagsisimula ang tunay na power na hindi mo nagawa dati. Yung power na hindi naghahanap, hindi umaasa, hindi nagmamakaawa, hindi nagtatago. Yung power na kayang tumungin sa kahit sino at sabihin sa sarili kung hindi mo kayang tanggapin ang taong naging ako ngayon. Hindi kita kailangan sa susunod na parte ng buhay ko. Hindi ito pagmamataas. Ito ay respeto sa sarili. Ngayon, isipin mo ito ng totoo. Kung sakaling bumalik siya, ano ang kondisyon na tatanggapin mo? Hindi itong kondisyon na gusto niya, kundi yung kondisyon na kailangan mo. Yung kondisyon na kailangan ng lalaking naging ikaw ngayon. Hindi ka na pwedeng bumalik sa dynamic kung saan ikaw ang hindi pinapahalagahan. Hindi ka na pwedeng bumalik sa dynamic kung saan hindi pantay ang respeto. Hindi ka na pwedeng bumalik sa dynamic kung saan ikaw lang ang lumalaban para sa connection. At kung sakaling makipag-usap ulit siya sa iyo, hindi mo siya kakausapin mula sa galit o sugat. Kakausapin mo siya mula sa lugar na grounded, tahimik, malinaw, mature, at hindi bilang lalaking nangangailangan, kundi bilang lalaking may choice. Dahil ang choice na yun kuya ay hindi mo kailanman nagaroon noon. Pero ngayon, nasa iyo na. At ito ang pinaka-importanting insight. Kapag narating mo na ang identity na ito, hindi mo na kailangan ng validation niya. Hindi mo na kailangan ng pagtingin niya. Hindi mo na kailangan ng pagbalik niya para maramdaman mong mahalaga ka. Ikaw mismo ang nagpapatunay sa sarili mo. Ikaw mismo ang bumubuo ng halaga mo. At dito kuya, kahit bumalik siya,
hindi mo na siya hahabulin. Hindi mo na siya gagawing sentro. Hindi mo na siya gagawing prioridad. Gagawin mo siyang possibility, hindi necessity. Dito nagtatapos ang lumang cycle at dito nagsisimula ang bagong buhay. Hindi bilang lalaking iniwan, kundi bilang lalaking nagpasa kung sino siya, kung paano siya magmamahal, kung paano siya igagalang, at ano ang hindi niya papayagan na mangyari muli sa puso niya. Sa huling bahagi kuya, bibigyan kita ng final closure. Hindi closure mula sa kanya, closure mula sa loob mo. Yung klase ng closure na nagiging turning point sa buong identity mo. Yung klase ng closure na hindi mo hiningi, pero ikaw mismo ang gumawa. May isang uri ng katotohanang hindi agad naririnig ng lalaki kuya dahil masyado silang abala noon sa sakit, sa lungkot, sa paghangad, sa takot na hindi na sila babalikan. Pero pagdating mo sa yugtong ito, sa puntong hindi na siya ang sentro ng mundo mo at hindi na ikaw ang lalaking madaling mawasak, doon lumilitaw ang malinaw na tanong. Ano ngayon ang totoong closure na kailangan mo? Hindi yung closure na hinihingi mo noon. Hindi yung closure na hinihintay mo noon. Hindi yung closure na umaasa ka na manggagaling sa kanya. Ang closure na pag-uusapan natin dito ay yung closure na nagmumula sa loob, hindi yung hinihingi mo sa labas. Karamihan ng lalaki kuya naniniwala na ang closure ay isang usapan. Yung tipong kailangan mo siyang kausapin, kailangan niyang ipaliwanag kung bakit kanya iniwan, kung anong kinulang mo, kung ano ang nangyari, kung anong mali, kung saan ka nagkamali. Pero ngayon, sa bagong version mo, alam mo nang hindi closure yon. Ang closure na yon ay patuloy na pagbitbit ng sugat. Ang closure na yon ay parang pagbalik mo sa lugar kung saan ka bumagsak para tingnan ulit ang durog na parte mo. Pero hindi mo na kailangan yon. Hindi mo na kailangan ng paliwanag niya, hindi mo na kailangan ng validation niya para muling buuin ang sarili mo. Ito na ang closure na hindi mo inakala dati. Ang closure ay hindi tungkol sa kanya. Ang closure ay ang sandaling na-realize mo na hindi mo na kailangan ng sagot niya para magpatuloy ka. May intindihan mo na ang mga bagay ay hindi nangyari laban sa iyo, kundi para sa iyo. Hindi mo natatanungin kung bakit kanya iniwan dahil alam mo na ang sagot. Iniiwan kanya upang mapilitan kang lumago, upang makilala mo ang sarili mo, upang mahanap mo ang tapang na hindi lalabas kung nanatili siyang hawak kamay mo. Iniwan kanya upang matutunan mo ang uri ng lakas na hindi mo mahahanap sa pag-asa sa isang tao. At dito uya, nagiging malalim ang kwentong ito. Napapansin mo pa na habang umaabot ka sa stage na ito, hindi mo na nararamdaman ng dating sakit. Hindi mo naramdam ang dati mong kaba kapag narinig mo ang pangalan niya. Hindi ka na natutukso na tingnan ang profile niya. Hindi ka na naglalakad na may bitbit na lungkot. Hindi ka na nabubuhay sa pag-asa na makita ang pangalan niya sa notifications mo. Ang tawag dito ay emotional release. Hindi ito drama, hindi ito pilit. Nangyari ito dahil sa sarili mong pag-angat. Ang mga araw na dati mong pinupuno ng tanong kung bakit kanya iniwan, ngayon pinupuno mo ng disiplina. Ang mga gabi na dati mong hinihiling na bumalik siya, ngayon pinupuno mo ng katahimikan at pag-iisip kung ano ang gusto mo sa buhay. Ang mga hapon na dati mong inagamit sa pagre-refresh ng phone, ngayon ginagamit mo na sa pagbuo ng sarili mo. At dahil doon, unti-unti mong nararamdaman ang closure na hindi mo kailanman hiniling pero dumating ng kusa. Sa Tagalog Stoic Aral, tinatawag namin itong sariling pagbitaw. Hindi mo tinatakasan ng emosyon, hindi mo ito binabori, pinoproseso mo, inaamin mo, tinatanggap mo, at pagkatapos nun, hindi mo na ito hinahawakan. Yun ang tunay na closure. Yung kaya mong tumingin sa nakaraan nang hindi na naminginig ang dibdib mo, yung kaya mong maalala ang nangyari nang hindi ka na bumabalik sa dating ikaw, yung kaya mong mapag-usapan ng sakit nang hindi ka naramdam na parang binubuksan ulit ang sugat. At eto ang pinaka-importante kuya, kapag narating mo ang stage na ito, hindi mo na hinahanap kung babalik siya. Hindi mo na kinu-question kung may pag-asa pa kayo. Kung bumalik siya, tatanggapin mo ng may clarity. Kung hindi siya bumalik, tatanggapin mo ng may payapa. Dahil ang closure mo ay hindi na dependent sa desisyon niya. Ang closure mo ay desisyon mo. Ikaw ang gumawa, ikaw ang nagbitaw, ikaw ang nagpasya na hindi mo nadadalhin ang bigat ng nakaraan sa mga susunod na taon ng buhay mo. Ito rin ang punto kung saan napapansin mo na natatakot siya bigla sa posibilidad na hindi ka na makipagbalikan. Hindi niya ito aaminin, pero ramdam niya sa presensya mo. Yung tipong kung kausapin ka man niya ngayon, hindi na niya alam kung papayag ka. At ito ang nagiging tunay na shift. Hindi dahil pinapahirapan mo siya, kundi dahil pinili mong hindi maging bihag ng lumang kwento ninyo.
Kapag nasa stage ka na ng closure from within, hindi mo na kailangan ng grand ending. Hindi mo na kailangan ng drama. Hindi mo na kailangan ng explanation. Dahil kilala mo na ang sarili mo at kilala mo na ang nangyari. Wala nang butas na kailangang punan, wala nang tanong na kailangan sagutin, wala nang sugat na kailangang hilumin ng iba. Ikaw mismo ang naghilom. At dito mo makikita ang pinakamalinaw na pagbabago sa buhay mo. Hindi ka na umaasa sa ibang tao para maramdaman mong mahalaga ka. Hindi ka na naghahanap ng pag-angat sa mata ng iba. Hindi ka na nagtatali ng puso mo sa presensya o kawag-kawagan ng kahit sino. At ang lalaking ganito kuya ay iba ang lakad, iba ang tingin, iba ang presensya. At ang babaeng minsang iniwan ka ay hindi kayang hindi mapansin yun. Sa huling bahagi kuya, dadalhin kita sa final reflection. Hindi para ibalik siya, hindi para lokohin ang sarili mo, kundi para tuluyang isara ang pinto ng lumang bersyon mo at simulan ng bagong kabanata ng taong ginulo, sinaktan, pinagdaanan mo, pero ikaw ang nagwakas ng may dignidad. Ito na ang huling yugto, kuya. Hindi na ito tungkol sa kung paano ka bumangon pagkatapos ng sakit. Hindi na ito tungkol sa kung paano mo pinanatili ang katahimikan. Hindi na ito tungkol sa reversing point. Hindi na ito tungkol sa tunog ng pagbalik niya o kung papaano siya gumalaw sa background. Ito na ang punto kung saan ang buong biyahe mo, mula sa pinakamabigat na araw hanggang sa pinakakalmadong sandali, ay nagtatapos sa isang direksyong ikaw mismo ang pinili. Hindi mo na iniisip ngayon kung bakit kanya iniwan. Hindi mo na inaalala ang araw na nawasak ka. Hindi mo na binibilang ang mga gabi na hindi ka makatimog dahil iniisip mo kung may halaga ka pa ba. Hindi mo na ginagawa ang sarili mo bilang tanong sa harap ng babae na minsang naging mundo mo. Dahil ngayon kuya, alam mo na ang sagot. Ang halaga mo ay hindi kailanman nagmula sa kung sinong babae ang nanatili. Ang halaga mo ay nagmula sa kung paano ka nagpatuloy kahit iniwan ka. Ito ang dapat na hindi mo makalimutan. Lahat ng sakit na pinagdaanan mo ay nagtulak sa iyo sa lalaking ito na hawak mo ngayon. Hindi mo ito maaabot kung hindi ka niya binasag. Hindi mo ito malalaman kung hindi ka naglakad mag-isa. Hindi mo makikita kung gaano ka kalalim kung hindi mo naramdaman ang bigat ng pagkawala. At sa Tagalog Stoic aral, palagi naming sinasabi ito, hindi mo makikilala ang tibay ng sarili mo sa mga araw na masaya ka. Makikilala mo ito sa mga araw na umiiyak ka, pero pinili mong tumayo. Ngayon naiintindihan mo na kuya, ang hindi niyang pagkita sa halaga mo ay hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Ang hindi niyang pagbalik ay hindi ibig sabihin na kulang ka. Ang hindi niyang pagpili sa iyo ay hindi ibig sabihin na ikaw ang problema. Ang iniwan ka ay hindi nagpapababa ng dangal mo. Ang hindi kanya minahal ay hindi nagbabawas ng kakayahan mong magmahal. Ang binitawan kanya ay hindi nagtatanggal ng kakayahan mong magtagumpay. Dahil ang taong may tunay na halaga ay hindi kailanman nawawala dahil lang iniwan siya. Mas nagiging buo siya. At ngayong nasa dulo ka na ng prosesong ito, may isang napakahalagang tanong na dapat mong sagutin. Hindi tungkol sa kanya, tungkol sa iyo. Sino ka ngayon? Sino ang lalaking nabuo mo sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng mga luha, sa gitna ng pagsuko at pag-angat? Sino ang lalaking naging ikaw mula sa mga araw na halos hindi ka makahinga? Sino ang lalaking humarap sa sakit hindi para magmakaawa, kundi para magbago? Ito ang lalaking kaya ng tumayo ng walang inaasahan. Ito ang lalaking kaya ng magmahal nang hindi mawawala ang sarili. Ito ang lalaking hindi hahanapin ang pagmamahal sa maling tao. Ito ang lalaking hindi natatanggap ng mga sitwasyong binababa ang pagkatao niya. Ito ang lalaking kaya ng magsabi ng hindi kung hindi karapat-dapat ang taong nasa harap niya. Ito ang lalaking may sariling direksyon, sariling misyon, sariling lakas. At ito ang kailangan mong panghawakan kuya, dahil kahit bumalik siya o hindi, kahit kumatok siya o hindi, kahit umiyak siya o hindi, kahit mag-sorry siya o hindi, hindi mo na hahayaang nakaraan ang magdikta ng kinabukasan mo. Hindi mo na hahayaan ang puso mong minsang lumaban ng mali ay bumalik sa parehong siklo. Hindi mo na hahayaan ang taong bumitaw sa iyo noon ay magkaroon ng kapangyarihang gambalain ang kapayapaan mo ngayon.
Kung babalik man siya, tatanggapin mo hindi bilang lalaking gutom sa atensyon, kundi bilang lalaking may pamantayan, bilang lalaking hindi na magpapababa ng dignidad, bilang lalaking hindi na matatakot mawalan. Dahil alam mo, kahit mawalan ka, hindi ka mawawalan ng sarili. Pero kung hindi siya bumalik, hindi ka babagsak, hindi ka mawawasak, hindi ka magigiba. Dahil hindi mo na kailanmang ibibigay ang lakas mo sa isang tao. Sa puntong ito, hindi mo na kailangang habulin ang closure dahil ikaw mismo ang nagbigay ito sa sarili mo. Hindi mo na kailangan ang sorry niya para gumaling ka. Hindi mo na kailangan ang pagbalik niya para maramdaman mong may halaga ka. Hindi mo na kailangan ang sagot niya para mahanap ang katahimikan. Nasa iyo na yan. Nasa lakad mo, nasa disiplina mo, nasa pananahimik mo, nasa pagtuloy mo. At kung darating ang araw na makita kanya ulit, hindi niya makikilala ang lalaking iniwan niya noon. Makikita niya ang isang lalaking hindi niya kayang baliin. Makikita niya ang isang lalaking hindi niya kayang laruin. Makikita niya ang isang lalaking hindi niya kayang kontrolin. Makikita niya ang isang lalaking hindi niya kayang sayangin. At sa sandaling iyon, kuya, doon niya maiintindihan ang katotohanang tinakasan niya noon. Ikaw ang kalmado, ikaw ang matatag, ikaw ang hindi natitinag, ikaw ang nagbago. At dito na magtatapos ang buong journey na ito. Hindi dahil tapos ka na, kundi dahil nagsisimula ka na. Isang lalaking grounded, isang lalaking disiplinado, isang lalaking hindi nabubuhay para patunayan ang sarili sa iba. Isang lalaking nagsasabing hindi niya kailangan ang validation para maging matatag. Isang lalaking nagbalik sa sarili niya. Sa puntong ito, kuya, tapos na ang lumang bersyon mo. Tapos na ang kwento ng pagkadurog. Tapos na ang kwento ng paghabol. Tapos na ang kwento ng kawalan. At kung gusto mong magpatuloy sa mga aral na ganito, sa mga mensaheng nabubuo ng lalaki, sa mga leksyong nagpapalalim ng kag-iisip at puso, alam mo kung saan mo ako mahahanap. Dito sa Tagalog Stoic Aral, kuya, hindi ka nag-iisa. Kung narating mo ang dulo, sabihin mo sa komento, termine la leksyon. At tandaan mo, hindi ka lumakas dahil bumalik siya. Lumakas ka dahil pinili mong bumalik sa sarili mo.